In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, sana gabayan mo kami sa lahat ng gagawin namin, lalo na ngayon sa demo teaching namin. Sana may matutunan kami at sana manatiling makapokus yung aming discussion. Yun lang po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa next step, tungkol sa origin of art and craft and type of craft. So, may alam mo kayo tungkol sa crafts? Ako, sir. Okay, sige. Proceed tayo sa learning objectives. The learners must be able to identify and describe various types of crafts, analyze the origin and evolution of arts and crafts, and evaluate the significance of arts and crafts in different cultures. Next. Origin of arts and crafts. Ancient civilization, arts and crafts have their roots in Asian civilization such as Egypt, Greece, and Rome. These cultures may sarili nitong paraan ng pamumuhay, kultura at organisasyon. Nabuhay sila noong unang panahon. Kadalasan mayroon silang mga lungsod, sistema ng pagsusulat at iba't ibang uri ng trabaho. Ang mga kabihasnan ito ang naging fondasyon ng mga susunod na lipunan at nag-iwan ng mga batas o labi na pinag-aaralan ngayon ng mga arkeologo at historiador. Decade country. Pakibasa sa Irami. So, for example, ancient Egyptians created beautiful pottery that was both functional and decorative. Compute ka, sir. Sorry. Ang ibig sabihin pala ng Egypt country, ang palayok ng mga sinaunang taga-Egypto ay mga disidlan o lalagyan na gawa sa luwad o clay na ginagamit nila araw-araw para mag-imbak ng pagkain, tubig at iba pa. Ginagamit din ito sa mga seremonyang panrelihiyon at sa paglilibing. Ginagawa nila ang palayok mula sa putik ng ilog. Halimbawa, yung alam niyo ba yung banga? Parang ganon na galing sa sa putik. Parang ginagawa lang siya sa putik. Okay, next po. Next is break sculpture. The Asian iconic works like the Venus in Milo. Ang break sculpture o tinatawag na ikultura ng mga sinaunang Grego ay ang sining ng paggawa ng statua noong sinaunang panahon sa Greece. Kadalasan pinakita sa mga statua ang mga Diyos, bayani at paglita. Kunwari, dito sa
For example, dito sa Artio, nakita niyo naman yung statwa ni Dr. Sirizal. Parang ganyan din yung ginagawa nila nung sinaunang panahon pa. Next po. Okay, next. Roman mosaics. The Romans made well-skilled mosaics artists creating intricate and beautiful works of art. Ang Roman mosaics ay mga likhang sining na gawa sa maliliit na piraso ng bato, salamin o tile na tinatawag na gusseria. Inilalagay ito upang bumuo ng larawan o disenyo. Ginamit ito ng mga sinaunang Romano upang palamutian ang sahig, pader at kisame ng mga bahay at pang-publikong gusali. Okay, next po. Okay, dito naman tayo sa types of crafts. Pwede mo ba basahin, Mr. Ayrami? So, types of crafts. Textile crafts. Now let's explore the different types of crafts. Textile crafts such as weaving, embroidery, and building have been around for thousands of years. Pwede mo ba basahin, Mr. Ayrami? So, types of crafts. Textile crafts. Now let's explore the different types of crafts. Textile crafts such as weaving, embroidery, and building have been around for thousands of years. Okay. Ito yung types of crafts. Textile crafts. Ang textile crafts ay mga kasanayan at gawaing paggawa ng mga bagay mula sa tela o ape. Kasama dito ang paggamit ng mga sinulit para maging tila. Kung baga, yung ano natin, yung damit, yun yung tinatawag nila na textile crafts. Ginawa sa mga sinulit, gano'n. Yung mga kasunes. Okay, next. Paper crafts. Paper crafts like organic paper mache and card making are nothing popular type of crafts. Ito yung yung mga papel na tupi-tupiin mo yung, for example, gumawa ka ng mga letter o love letter para sa mga jowa nyo or kung saan nyo ibibigay sa mama nyo ba. Yun yung paper crafts. Next. Wood crafts. Wood crafts including woodworking, carving, and wood burning required great skill and patience. Ito ay ito yung ginagamit sa, for example, gumawa ka ng bahay, tapos yung bahay mo halos mga kahoy lang yung ginamit mo, or gumawa ka ng basurahan gamit ng kahoy. Yun yung tawag sa wood crafts. Next. Pottery and ceramics. Pottery and ceramics have been around since
times with many cultures, creating beautiful and original works of arts. Ang tawag dito ay ang Wintry ceramics ay mga bagay na gawa sa luwad, inuuga ng mga tao ang luwad gamit ang kamay o gulong para pagkagawa ng mga palayok, mangkok, plato at iba pa. Pagkatapos ubutin, niluluto ito sa isang mainit na ubod na tinatawag na kiln para tumigas at maging matibay. Next. Next is cultural significance. Pwede mapasahin mo, Mr. Airami? Cultural significance, arts and crafts reflect the cultural and societal values of given times and places. They can be used to preserve cultural heritage and traditions. Okay. Cultural significance. Ang cultural significance ay ang kahalagahan o kabuuan ng isang bagay para sa isang grupo. Kunwari, yung tradisyon natin or ano yung kasanayan natin noon or yung kunwari yung natin ngayon. Kung ano yung gagawin natin ngayon. The cultural and societal values of given times and places. They can be used to preserve cultural heritage and traditions. Okay. Cultural significance. Ang cultural significance ay ang kahalagahan o kabuuan ng isang bagay para sa isang grupo. Kunwari, yung tradisyon natin or ano yung kasanayan natin noon or yung kunwari yung natin ngayon. Kung ano yung gagawin natin ngayon, yun yung cultural significance. Next po. Example. For example, African tribal masks are an important part of an African culture, where Native African Wintry is a vital part of Native American heritage. Yun yung binanggit ko kanina, yung plato na gawa sa putik. Dito nanggaling sa dito nanggaling sa African sa noong unang panahon pa. Next po. Okay. May naiintindihan po ba tayo? Yes po, sir. Meron akong nagagawa ng wait. 1 to 5 na ata to. Isigay ko na lang sa station natin. Answer na lang to. Wala na ba kayong mga tanong? Hindi po, sir. Wala na po.